Bago pa naging Secretary of DILG si Robredo, nakilala na siya sa politika. Lalo pa nung nagawaran siya ng prestigyosong Ramon Magsaysay Award taong 2000. Ito ang itinuturing na katumbas sa Asia ng Nobel Peace Prize. May report si Cedric Castillo. The most important lesson that I've learned is that public servants should feel obliged to heed the people's will always. As they say, public servants are servant leaders. Their mission is to serve and not to be served. Taong 2000 nang mapili si noong Naga City Mayor Jesse Robredo bilang isa sa mga recipient ng Ramon Magsaysay Award, ang katumbas ng Nobel Peace Prize sa Asia. Kinilala ng foundation ang kanyang epektibong pamumuno sa Naga City na naging first class. Given the opportunity, we can rise above ourselves in the pursuit of common good. Given a choice, we will opt for good government despite the attendant obligations it requires. Ang pag-agapay sa kapwa at paghahangad ng kabutihan para sa nakararami na hindi naghihintay ng anumang kapalit o pagkilala ang pinaka-puro raw na uri ng pagtulong. Pero para maikalat at matularan, kung minsan dumarating daw sa puntong kailangang maibalita ang isang mabuting gawa. Ito raw ang prinsipyo sa likod ng Ramon Magsaysay Awards sa patuloy nitong paghahanap sa mga natatanging individual sa iba't ibang larangan. What they are being honored for is their greatness of spirit, which is manifest in the kind of leadership that they have shown that has made a difference in the lives, in improving the lives of Asians and changing Asian societies. Most of the people who are chosen are not celebrities. No? Hindi sila kilala, yung ginagawa nila hindi na babalita, no? But it's really making a difference. 1958 nang igawa dito sa kauna-unahang pagkakataon. Halos 300 individual at mga organisasyon na ang kinilala ng Ramon Magsaysay Award Foundation para sa kanilang di matatawarang kontribusyon sa government at public service, pamumuno sa komunidad, pagsulat, pagsulong ng kapayapaan at maging para sa emergent leaders na una namang iginawad noong taong 2000. Maliban sa medalyon, makakatanggap din ng $50,000 ang isang awardee at para raw masiguro ang integridad at sinseridad ng isang nominado sa kanyang ipinamalas na kagitingan. Hanggat maaari, walang kaalam-alam ang isang nominado na bina-background check na pala siya ng foundation. You cannot apply for the Magsaysay Award. You cannot get endorsements upon endorsements, no? You cannot lobby for the award. This is not an award to promote oneself, no? Syempre, kung alam mo na ni-nominate ka, di sasabihin mo lang lahat ng maganda, no? Hindi malalaman yung kabuuan nung pagkatao mo. Most of the time they say, when did you choose me, no? and we tell them, well, you didn't know it, but you didn't know that this was the reason why you were being interviewed and visited, but we did visit you and we did interview you. Isinunod sa pangalan ng ikatlong Pangulo ng Pilipinas dahil daw sa kanyang praktikal at makabansang paraan ng pamumuno. Ilan sa mga nagawaran ng Ramon Magsaysay Award ay si His Holiness the Dalai Lama ng Tibet, si Mother Teresa ng Calcutta, si dating Chief Justice Hilario Davide, dating Pangulong Cory Aquino, at noong taong 2000 nga, ang namayapang DILG Secretary na si Jesse Robredo. He was brought to our attention because of what he had done in Naga. He was interviewed ganito with the TV, no? Kasi sabi namin, we're doing a case study on Naga, which we were. And he was just in shorts, no? He was very comfortable that way. What really impressed us, aside from the achievements, is how modest he was about it, no? How yung sinasabi nila ngayon na napakasimple. At kung minsan nga, tila ba mapaglaro ang tadhana. Sa unang pagkakataon na iginawad ang Ramon Magsaysay Award noong 1958, ipinanganak naman ang isang Jesse Robredo, ang kalihim na tumanggap ng isang mataas na parangal at ang pangulong inspirasyon sa pagkilalang ito, kapwa sa mapait na trahedya na maalam sa bansang kanilang pinagsilbihan.
Cedric Castillo, GMA News.